Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Dr. Andres Tan. Nais ko munang magtanong sa inyo ng ilang katanungan at tingnan ninyo kung tamaan kayo. Una, kapag tumatawid kayo sa kalsada ngayon at nakita ninyong nagsimulang kumislap ang berdeng ilaw, kumakabog ba ang dibdib ninyo at bigla kayong natataranta sa takot na hindi kayo makatapos tumawid? Ikalawa, kapag bumababa kayo ng hagdanan, kailangan nyo bang kumapit ng mahigpit sa hawakan sa tabi? At kung hindi, nanginginig ba ang inyong mga binti at natatakot ba kayo? Ang mga tunay na superhero na siyentipikong makakatulong sa atin na linisin ang ating mga bato, alisin ang mga lason at maiwasan ang mga bato sa bato kidney stones ay 3 prutas na madali nating nabibili sa araw-araw. Kung gayon, ano ang 3 prutas na ito na mayroong ganito kahangahangang kapangyarihan sa pagprotekta sa bato? At paano nila ginagamit ang kanilang mga natatanging kakayahan upang protektahan ang ating mga bato, ang pinakatahimik at pinakamasipag na mahalagang organ sa ating katawan? Ngayon, lubusan nating ilalantad ang mga sikreto ng kalusugan ng bato. Hindi lang natin idedetalye ang 3 superprutas na ito na maituturing na natural na washing machine para sa bato, kundi bibigyan din namin kayo ng pinakasimple at pinakamabisang paraan ng paggamit upang tulungan ang inyong mga bato na ilabas ang mga naipong lason sa loob ng maraming taon na magpapanumbalik ng sigla ng inyong kidney function at tuluyang maglalayo sa inyo mula sa mabigat at nakakatakot na banta ng dialysis. Bago tayo magsimula sa ating pangunahing paksa, kung tunay ninyong pinapahalagahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiclick po muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na praktikal na kaalaman sa kalusugan mula sa Gabay sa Kalusugan. Dito tanging ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin ng tapat ng mainstream media ang aming ibinabahagi. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi mangyari, mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Kung kayo o ang inyong pamilya ay nakakaranas ng mga kaugnay na issue, malugod din kayong inaanyayahang mag-iwan ng komento at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang sagutin kayo. Sige, opisyal na nating simulan ang ating paglalakbay sa kalusugan ngayon. Una sa lahat, kailangan nating malalim na maunawaan kung gaano kahalaga ang ating mga bato sa ating buhay. Isipin ninyo ito bilang isang napakahusay at sopistikadong super filtration factory sa loob ng ating katawan na nagsisilbi ring Central Water and Power Dispatch Center. Ang pabrikang ito ay nagpapatakbo 24 oras sa isang araw, walang tigil upang salain at linisin ang lahat ng dugo sa ating buong katawan na umaabot sa halos 200 litro. Ito ay katumbas ng 10 malalaking galon ng tubig na ginagamit sa mga water dispenser. Maingat nitong hinihiwalay ang mga dumi mula sa metabolismo, mga lason na nakakain natin at sobrang tubig mula sa dugo. Ikinukumpol ang mga ito upang maging ihi at inilalabas sa katawan. Pagkatapos ibinabalik nito ang sobrang linis na dugo sa bawat selula at sulok ng ating katawan upang magbigay buhay. Kasabay nito, bilang isang dispatch center, responsable rin ito sa pag-regulate ng ating presyon ng dugo upang matiyak na ito ay matatag. Kailangan nitong tumpak na balansehin ang mga electrolytes tulad ng potassium at calcium sa ating katawan upang maiwasan ang kaguluhan sa sistema. Naglalabas din ito ng mahalagang hormones upang pasiglahin ang ating bone marrow na gumawa ng mga sariwang red blood cells upang maiwasan ang anemia. Masasabi na ang kalagayan ng kalusugan ng ating mga bato ay direktang tumutukoy sa kalidad at haba ng ating buhay. Sa pagkakaroon ng isang pares ng malusog na bato, magkakaroon tayo ng sapat na enerhiya, matatag na presyon ng dugo, at isang malinis na panloob na kapaligiran. Ngunit ang pinakanakakatakot at pinakamahirap na bahagi ay narito: ang mga bato ay sobrang matiisin. Ito ay isang napakatahimik at masipag na organ. Ang National Kidney Foundation ng Amerika ay naglabas ng isang nakakagulat na ulat na nagsasabing hanggang 87% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease sa maagang yugto kung saan mayroon ng malinaw at hindi na maibabalik na
pinsala sa kanilang kidney function ay hindi nakakaramdam ng anumang malinaw na hudyat ng problema. Maaaring normal silang kumakain, natutulog, nagtatrabaho at nag-eehersisyo na walang kamalay-malay na ang mga linya ng produksyon sa loob ng filtration factory ng kanilang katawan ay isa-isang kinakalawang humihinto at papalapit na sa isang mapaminsalang pagguho. Pagsapit ng panahon na lumabas na ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pamamanas ng talukap ng mata, pananakit ng baywang, madalas na pag-ihi sa gabi, at maging pagduduwal at pagsusuka kadalasan ay nangangahulugan ito na nawala na ang 70% o higit pa ng kanilang kidney function at umabot na sila sa gitna hanggang huling yugto o kahit na end stage. Sa yugtong iyon, mahigit sa kalahati ng mga tao ay kailangang dumaan sa masakit at nakakadismayang landas ng pagpunta sa ospital 3 beses sa isang linggo para sa hemodialysis o maghintay para sa isang kidney transplant. Maaari ninyong itanong paano nasisira ang ating mga bato na maayos naman ng walang dahilan. Sa katunayan, ang mga salarin na sumisira sa ating mga bato ay nagtatago sa ating pang-araw-araw na pagkain at mga gawi sa pamumuhay na ating kinasanayan na. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba't pakiramdam ninyo ay walang lasa ang ulam at sabaw kung hindi dadamihan ng asin at mas gusto ninyo ang maalat na pagkain? Hindi ba't mahilig kayo sa mga matatamis na inumin at milk tea at ginagawa ninyo tong parang tubig? Hindi ba't madalas kayong bumibili ng pain reliever sa botika para sa sakit ng ulo, ngipin o kasukasuan at iniinom ito ng ilang araw? O hindi ba't dahil sa abala sa trabaho o buhay? Madalas ay hindi ninyo naalalang uminom ng kahit isang basong tubig sa buong umaga. Ang mga maliliit na kilos na ito na tila hindi natin pinapansin ay parang mga hindi nakikitang maliliit na kutsilyo na araw-araw, taon-taon ay patuloy na sumasaksak sa ating marupok at tahimik na mga bato. Ang dieta na mataas sa asin ay labis na nagpapabigat sa trabaho ng pagsasala ng mga bato at nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at ang alta presyon ay kinikilalang numero 1 mamamatay tao ng bato. Ang dieta na mataas sa asukal lalo na ang fructose sa mga inumin ay malubhang nakakasira sa mga napakaliliit na daluyan ng dugo sa loob ng mga bato na nagiging sanhi ng pagtigas at pagkamatay ng mga ito. At maraming over-the-counter na non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, ang malinaw na binabalaan ng mga nephrologist bilang lason sa bato. Ang matagalan o labis na paggamit nito ay direktang nagdudulot ng hindi na maibabalik na paghina ng kidney function. Sa pagkarinig nito, hindi ba't nakaramdam kayo ng kaunting takot at kawalan ng pag-asa? Talaga bang wala tayong magawa kundi panoorin na lang ang ating mga bato na unti-unting masira dahil sa mga pang-araw-araw na gawin na ito? Hindi ang sagot ay tiyak na hindi. Ang kamangha-manghang bagay tungkol sa kalikasan ay kasabay ng paglikha nito ng lason, inihahanda rin nito ang kaukulang lunas. Natuklasan na ng mga modernong siyentipikong pag-aaral na may ilang mga tila ordinaryong prutas na naglalaman ng mga natatangi at makapangyarihang natural na compound na siyang kalaban ng mga salarin na sumisira sa bato. Susunod, isa-isa nating ilalantad ang 3 super prutas na ito na nagbabantay sa ating mga bato. Ngunit bago magsimula, kailangan ko munang magbigay ng isang napakahalagang paalala sa kaligtasan. Mahalagang paalala ang lahat ng nilalaman at pamamaraan na ibinabahagi natin ngayon ay pangunahing naglalayon para sa pag-iwas ng mga malulusog na tao at bilang pantulong sa pagpapabuti ng mga maagang issue sa kalusugan ng bato. Kung kayo ay na-diagnose na ng doktor na may moderate hanggang severe na sakit sa bato tulad ng kidney insufficiency, kidney failure, o kasalukuyang sumasailalim sa mahigpit na paggamot tulad ng hemodialysis ang inyong plano sa pagkain, ay dapat at tanging dapat lamang sumunod sa profesional na gabay ng inyong doktor at nutritionist. Sa ganoong sitwasyon, ang pagkonsumo ng ilang elemento tulad ng potassium at phosphorus sa ilang prutas ay kailangang mahigpit na limitahan. Sa makatuwid bago gumawa ng anumang pagbabago,
sa dieta mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor. Ito ay isang bagay na dapat nating lahat tandaan. Sige, ang unang prutas na nagpoprotekta sa bato na ating ipakikilala ay itong maliit na prutas na may matingkad na pulang kulay at lasang maasim-asim na manamis-namis ang cranberry. Sa maraming lugar, tinatawag din natin itong small red berry. Marahil ay nakita ninyo na ito sa ilang imported na juice dried fruit o mga pastry, ngunit tiyak na hindi ninyo akalain kung gaano ito kahanga-hanga sa pagprotekta sa ating buong urinary system, kabilang ang pantog at mga bato. Masasabi na ito ang ating unang at pinakamahalagang natural na linya ng depensa laban sa impeksyon at pamamaga sa bato. Bakit nasabi yon? Dahil sa clinical na setting, maraming pinsala sa bato ang nagsisimula sa isang tila ordinaryong urinary tract infection, UTI. Ang mga bakterya, lalo na ang karaniwang E. coli sa ating bituka, ay minsan naglalakbay pataas sa urethra na nagdudulot ng impeksyon sa pantog o cystitis. Kung hindi ito makokontrol ng epektibo sa puntong ito, magpapatuloy silang umakyat sa mga ureter hanggang sa maabot ang mga bato na magdudulot ng acute pyelonephritis. Ang isang malubhang kaso ng pyelonephritis ay maaaring magdulot ng permanenteng peklat at pinsala sa tisyu ng bato. Ang paulit-ulit na impeksyon ay mas malala pa. At ang cranberry ay sadyang natural na kalaban ng mga pathogenic na bakterya na ito. Ang sikretong sandata nito ay isang napaka-espesyal na sangkap na tinatawag na A-type proanthocyanidins PAX. Noong 2021, isang mahalagang meta-analysis na inilathala sa nangungunang World Journal of Urology ang nagpatunay na ang A-type proanthocyanidins ng cranberry ay nagpoprotekta sa atin sa pamamagitan ng isang sopistikadong triple strike mechanism. Ang unang strike ay anti-adhesion. Ginagawa nitong parang may non-stick coating ang panloob na dingding ng ating urinary tract na ginagawang napakadulas. Sa ganitong paraan, ang mga bakterya na sinusubukang kumapit at magtayo ng kanilang kampo ay nawawalan ng makakapitan at tulad ng nag-slide sila ay natatangay palabas ng katawan kasama ng ihi. Ang ikalawang strike ay disarming. Natuklasan ng mga pag-aaral na direktang sinisira ng A-type proanthocyanidins ang pili sa ibabaw ng bakterya na parang mga kamay at paa na ginagamit nila upang kumapit sa ating mga selula. Kapag naputol na ang kanilang mga kamay at paa, nagiging mga bilog silang hindi makakapit at natural na hindi na makakagawa ng gulo. Ang ikatlong strike ay paglikha ng masamang kapaligiran. Ang cranberry ay dahan-dahang ginagawang acidic ang ating ihi. Ang bahagyang acidic na kapaligiran na ito ay hindi gusto ng karamihan sa mga pathogenic na bakterya na epektibong pumipigil sa kanilang paglaki at pagdami na nagpaparamdam sa kanila na hindi sila nababagay sa lugar. Ang ganitong tuloy-tuloy at natural na proteksyon na hindi antibiotiko sa ilang kaso ay maaring maihambing sa epekto ng ilang prophylactic antibiotics sa pag-iwas sa pag-ulit ng impeksyon at walang panganib na magkaroon ng antibiotic resistance. Bukod sa pag-iwas sa impeksyon, ang cranberry ay isa ring malakas na kalaban ng kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang uri na calcium oxalate stones. Ginagawa rin ito sa pamamagitan ng pag-acidify ng ihi upang maiwasan ang oxalate at calcium na maging sobrang saturated sa ihi na pumipigil sa kanilang pagsasama at pagbuo ng mga kristal. Ipinapakita ng mga pag-aaral na para sa mga taong may kasaysayan ng kidney stones, ang patuloy na pag-inom ng purong cranberry juice ay maaring makabawas sa recurrence rate ng hanggang 58%. Kung gayon, paano natin dapat tamasahin itong panlinis ng urinary system? Ang pinaka-inirekomendang paraan ay ang pag-inom ng 100% purong cranberry juice, yung walang dagdag na asukal o additives. Maaring maramdaman ninyong ito ay napakaasim at mahirap inumin, kaya maaari ninyong haluan ng kaunting tubig para mabawasan ang tapang. Ang pag-inom ng isang maliit na baso, mga 250 ml araw-araw, ay sapat na para magkaroon ng magandang epekto sa pag-iwas.
O maaari ninyong piliin ng walang asukal na dried cranberries, kumain ng isang maliit na dakot, mga 2 kutsara araw-araw. Maaari itong ihalo sa salad o oatmeal o plain yogurt. Muli, isang espesyal na paalala, huwag bumili ng mga cranberry juice drink o jam na may maraming asukal dahil ang sobrang asukal ay lalo lang magpapabigat sa mga bato at mawawalan ito ng saysay. Susunod, ipakikilala natin ang ikalawang tagapagtanggol ng bato. Ito ay paborito ng lahat tuwing mainit na panahon, nakakapresko at nakakatanggal uhaw. Ito ay ang pakwan. Maraming tao ang nag-aakala na ang tanging benepisyo ng pakwan ay ang mataas na water content nito na nakakatanggal uhaw. Kailangang baguhin ang pananaw na ito. Ang pakwan ay sa katunayan isa sa pinakamahusay na natural na detoxifier at vasodilator sa ating katawan. Una, mahigit 90% ng pakwan ay tubig na ginagawa itong isang napakahusay na natural na diuretic. Ang pagkain ng pakwan ay tumutulong sa ating katawan na gumawa ng mas maraming ihi na parang isang banayad ngunit masusing paghuhuga sa ating buong kidney at urinary system. Epektibo nitong tinatangay palabas ang mga dumi mula sa metabolismo mga lason at kahit na ang mga bagong nabuong maliliit na kristal ng bato na lubos na nagpapabawas sa bigat ng trabaho ng bato sa pag-detoxify, ngunit hindi pa ito ang pinakamagaling na katangian ng pakwan. Ang tunay nitong alas ay isang espesyal na amino acid na tinatawag na citrulline. Mula sa pangalan pa lang alam na nating sagana ito sa pakwan. Ginagawang arginine ng ating katawan ang citrulline na ating kinakain at ang arginine ay isang napakahalagang sangkap para sa paggawa ng nitric oxide sa ating katawan. Ano ang nitric oxide? Ito ay ang natural na vasodilator ng ating mga daluyan ng dugo. Pinaparelax nito ang mga selula sa dingding ng ating mga blood vessel, pinapataas ang pagiging elastic ng mga ito at pinalalawak ang daluyan ng dugo. Ito ay napakahalaga para sa mga bato na puno ng milyon-milyong maliliit na daluyan ng dugo dahil ang trabaho ng pagsasala ng bato ay lubos na nakadepende sa sapat na supply ng dugo. Kung maluwag ang mga daluyan ng dugo at sapat ang daloy nito, makakatanggap ang mga bato ng sapat na oxygen at sustansya at natural na magiging mataas ang kanilang kahusayan. Sa kabaligtaran, kung ang mga daluyan ng dugo ay tumigas at kumipot dahil sa alta presyon, ang mga bato ay magkakaroon ng matagalang kakulangan sa dugo at oxygen at ang kanilang function ay hindi maiiwasang unti-unting humina. Ipinakita ng data na inilathala sa isang autoritatibong journal ng cardiovascular at metabolic medicine na ang pagdaragdag ng citrulline ay maaaring epektibong mapabuti ang kakayahan ng ating mga daluyan ng dugo na mag-dilate. Ito ay parang pagpapalit ng luma at kinakalawang na tubo ng tubig sa inyong bahay ng isang bago mas malaki at mas elastic na tubo, kaya't ang daloy ng tubig ay magiging napakakinis. Siyempre may mga kaibigan na mag-aalala. Narinig ko na hindi dapat kumain ng pakwan ang mga taong may sakit sa bato dahil mataas ito sa potassium. Totoo po ba ito? Ito ay isang karaniwang maling akala na kailangang linawin. Totoo na para sa mga pasyenteng nasa gitna hanggang huling yugto na ng kidney failure at may hyperkalemia, kailangan nilang mahigpit na limitahan ang lahat ng pagkain na mataas sa potassium. Ngunit para sa karamihan ng mga taong may normal na kidney function o nasa maagang yugto lamang ng pinsala at may matatag na antas ng potassium sa dugo, ang pakwan ay medyo ligtas. Tingnan natin ang data. Bawat 100 gramo ng pakwan ay naglalaman ng humigit kumulang 112 milligrams ng potassium habang ang saging na madalas nating kinakain ay may 256 milligrams ng potassium sa parehong bigat, higit sa doble ng sa pakwan. Kaya't hanggat hindi kayo partikular na sinabihan ng inyong doktor na kailangan ninyong mahigpit na limitahan ang potassium, ang katamtamang pagkonsumo ng pakwan ay lubos na kapakipakinabang. Sige, ang naunang dalawang general na tagapagtanggol ng bato, ang cranberry ay responsable sa paglaban sa bakterya at ang pakwan ay responsable sa pag-detoxify at pagpapaluwag.
Ngayon ipakikilala natin ang ikatlo at pinakamahalagang miyembro na gumaganap bilang ang ultimate master laban sa mga bato sa bato. Ito ay ang lemon. Ang kakayahan ng lemon na protektahan ang bato ay napakalakas ding higit pa sa inyong inaasahan. Ang pangunahing sandata nito ay tinatawag na citrate. Paano nabubuo ang kidney stones lalo na ang pinakakaraniwang calcium oxalate stones? Sa madaling salita, dahil sobra ang dami ng calcium ions at oxalate ions sa ihi at masyadong mataas ang konsentrasyon nito, kapag nagkita sila, madali silang nagsasama na nagiging hindi natutunaw na calcium oxalate crystals. Sa paglipas ng panahon, mula sa maliliit na butil ng buhangin, nagiging maliliit na bato ito. At ang citrate ay partikular na narito upang paghiwalayin ang masamang tambalan na ito. Pagpasok ng citrate sa ating katawan, nagiging master of attraction ito. Uunahin itong kumapit sa calcium ions sa ihi, mahigpit na inaagaw ito. Dahil hawak na ng citrate ang calcium ions, wala na itong pagkakataong makipagpartner sa oxalate. Sa ganitong paraan, pinipigilan nito ang pagbuo ng calcium oxalate stones mula sa simula pa lang. Ipinapakita ng data ng pananaliksik na ang araw-araw na pag-inom ng lemon water ay maaring epektibong makabawas sa supersaturation ng calcium oxalate sa ihi ng hanggang 40%. Ang mas kamangha-mangha pa ang citrate ay hindi lamang pumipigil sa pagbuo ng mga bagong bato, kundi mayroon ding epekto ng pag-neutralize at pagtunaw sa mga maliliit na bato na nabuo na. Dumidikit ito sa ibabaw ng bato, pinipigilan itong lumaki pa, at ginagawang mas makinis ang ibabaw nito kaya mas madali itong mailabas kasama ng ihi. Kung gayon, paano pinakamahusay na kainin ang lemon? Ang pinakasimple at pinakamabisang paraan ay siyempre ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na lemon water araw-araw. Hiwain ang 1 o 2 piraso ng sariwang lemon at ibabad sa isang malaking pitsel ng tubig, mga 1.5 litro, at inumin ito ng dahan-dahan sa buong araw. Tandaan, huwag masyadong mainit ang tubig dahil masisira nito ang mahalagang vitamin C ng lemon, at huwag na huwag magdagdag ng asukal. Ang natural na lasa nito ay may pinakamagandang epekto. Maaari rin ninyong pigain ang sariwang lemon juice sa inyong mga lutuin o salad bilang pamalit sa asin at suka na nagbibigay lasa at napaka-healthy. Ngayon, alam na ninyo na ang cranberry, pakwan at lemon, ang tatlong prutas na ito, mula sa tatlong magkakaibang aspeto ng antibacterial detoxification at anti-stone formation, ay nagtatayo ng isang matibay na linya ng depensa para sa kalusugan ng ating mga bato. Mga kaibigan, mula sa pag-unawa sa tahimik na krisis hanggang sa pagtuklas sa tatlong mahiwagang prutas na ito, ang ating paglalakbay ngayon ay malapit nang magtapos. Ngunit pakitandaan na ang pagprotekta sa mga bato ay isang sistematiko at panghabambuhay na proyekto. Hindi sapat ang pagkain lamang ng ilang uri ng prutas. Sila ay malakas na katulong, ngunit ang tunay na nagpapasya sa laro ay ang ating pang-araw-araw na malusog na pamumuhay. Sa ibaba, mabilis kong ibubuod ang isang kumpletong Golden Shield Protection System para sa bato. Pakitandaan ninyo ito. Una, tamang pag-inom ng tubig upang bawasan ang bigat sa bato. Uminom ng 1.5 hanggang 2 litro, 8 hanggang 10 baso ng plain water araw-araw. Sundin ang prinsipyo ng pag-inom ng 1 baso bawat oras at iwasan ang biglaang pag-inom kapag nauuhaw. Itigil ang pag-inom ng lahat ng matatamis na inumin tulad ng soda, milk tea at fruit juice. Ang metabolismo ng asukal ay nagdaragdag ng bigat sa bato at nagpapataas ng uric acid. Ikalawa, kontrolin ang asin at asukal, ang mga hindi nakikitang mamamatay tao ng bato. Para sa asin, ang mga matatanda ay dapat kumonsumo ng mas mababa sa 5 gramo, halos 1 takip ng bote bawat araw. Mag-ingat sa mga hidden salt sa patis, toyo, hotdog at chips. Para sa asukal, iwasan ang mga added sugars tulad ng nasa milk tea at cake, at mag-ingat din sa mga hidden sugars sa tinapay at salad dressing. Gumamit ng sariwang prutas bilang pamalit sa mga dessert. Ikatlo, dekalidad na protina. Unahin ang mga dekalidad na protina tulad ng isda, salmon, tuna, dibdib ng manok, puti ng itlog, tokwa at low-fat na gatas.
Ang komposisyon ng amino acid nito ay mas malapit sa pangangailangan ng katawan. Ika-apat, regular na ehersisyo. Maglaan ng 150 minuto ng moderate intensity exercise bawat linggo tulad ng mabilis na paglalakad 5 kilometers, paglangoy o pagbibisikleta. Maaari itong hatiin sa 30 minuto bawat araw, 5 araw sa isang linggo. Panatilihin ang intensity kung saan kaya ninyong magsalita ngunit hindi kumanta. Ang ehersisyo ay nagpapabuti ng presyon ng dugo at blood sugar na hindi direktang nagpapabawas ng stress sa bato. Maaari itong samahan ng pagmamasahe sa baywang at palibot ng pusod clockwise upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa bato. Ikalima, maingat na paggamit ng gamot. Mahigpit na ipinagbabawal ang self-medication ng mga NSAIDs tulad ng ibuprofen at mga halamang gamot na may aristolochic acid o mga hindi kilalang remedyo. Ang mga gamot na ito ay maaaring direktang makapinsala sa mga renal tubule. Lahat ng gamot kabilang ang mga health supplement ay dapat kumpirmahin ng doktor o parmasyutiko. Bigyang pansin ang panganib ng nephrotoxicity mula sa mga antibiotic tulad ng gentamicin at contrast dyes. Ika-anim, sapat na tulog. Tiyaking may 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi. Ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at pagbawas ng daloy ng dugo sa bato. Inirekomenda na iwasan ang mga electronic device 1 oras bago matulog at lumikha ng madilim na kapaligiran. Ang pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig 40 galaseso sa loob ng 15 minuto bago matulog at pagmamasahe sa iyong quan point sa ilalim ng paa ay nakakatulong sa sirkulasyon ng ki at dugo sa bato. Ikapito, regular na pagsubaybay. Sa taunang check-up, idagdag ang urinalysis para sa proteinuria at kidney function test, serum creatinine, urea nitrogen, eGFRP. Bigyang pansin ang estimated glomerular filtration rate, eGFRP. Ang sakit sa bato ay maaaring mapigilan at ma-reverse kung maagapan. Ang esensya ng proteksyon, ang sakit sa bato ay madalas na walang sintomas sa maagang yugto. Bumuo ng isang proteksyon na network mula sa mga detalye ng buhay. Kung ang ihi ay nagiging mabula at hindi nawawala, may patuloy na pananakit ng baywang o pamamaga ng mga binti, agad na magpatingin sa doktor. Ang pagsunod sa sistemang ito ay makabuluhang nagpapababa sa panganib ng sakit sa bato at nagpoprotekta sa panghabambuhay na operasyon ng filtration factory ng ating katawan. Magsimula ngayon na protektahan ang inyong mga bato. Napakasimple lang magsimula sa isang baso ng walang asukal na cranberry juice, isang hiwa ng pakwan o isang baso ng maligamgam na lemon water. Isama ang mga natural na pagkain ito sa malusog na pamumuhay na katututunan ninyo lang at unti-unting buuin ang isang golden shield para sa inyong mga bato. Sige, hanggang dito na lang ang video natin ngayon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang nilalaman ngayon, paki-like po ito at ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay na maaaring nahaharap sa mga issue sa bato. Kung nais ninyong makakuha ng mas maraming siyentipikong napatunayan, makatwiran at praktikal na payo sa kalusugan, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, ang Gabay sa Kalusugan. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mas maraming kapakipakinabang na kaalaman sa kalusugan. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang inyong mga pagsubok at pagbabago sa comment section. Bawat pagbabahagi ninyo ay maaaring magbigay liwanag ng pag-asa para sa ibang kaibigan. Hanggang sa susunod na video.